So mga sangkay, grabe itong nangyayari ngayon doon sa India. Talagang sinusubok po ang mga tao doon ngayon. Hello guys, this is me. Once again, I'm back for another video, another topic mga sangkay na ating pag-uusapan ngayon. At itong India nga po, no, humaharap po sa isang matinding pagsubok ngayon. Dulot po nitong heat wave na talagang napakalala na ito mga sangkay. Buti nga dito sa Pilipinas, inuulan-ulan na po tayo. At ngayon nga mga sangkay, kasalukuyang nagbablog po tayo at kumukulog-kulog po sa labas. So, doon sa India, matindi po ang nararanasan nila. Marami po sa mga lugar sa India, halos ayaw na pong lumabas ng tao. Bakit? Dahil sa sobrang init ng panahon. Ganyan po kadelikado ngayon ang init mga sangkay, no? Malayong-malayo na po ang narating ng panahon natin ngayon. Doon sabihin na po natin, mataas yung improvement ng lahat. Kaya nga lang mga sangkay, kasabay naman neto, pagtaas ng technology, ay ang pagbagsak ng ating mother nature na nagdudulot po ngayon ng matinding destruction sa ating planeta. Bago tayo mag-umpisa, pag-subscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po mga sangkay, 1.22 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. Kaya naman isubscribe nyo na po ito. Kung hindi ka po nakakapag-subscribe at gusto mo mga pabilang po sa mahigit 1 milyon dito sa YouTube, ano pang hinihintay mo? Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yan, tapos i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, huwag kalilimutang i-follow po ang ating Facebook page. So ito mga sangkay, tingnan po natin ang balitang ito. Ayon po sa report, heat wave daw po sa Delhi ay sinusubok ang kakayahan ng tao na magtiis ng init. Doon po ito sa India, mga sangkay. Natuksan sa pagsusuri ni Liz Hanna, Honorary Associate Professor in Environmental Health sa Australian National University, na sinusubok ng heatwave sa Delhi, India ang limitasyon at endurance ng tao. Sinusubok mga sangkay kung gaano nga ba katibay ang tao pagdating po sa init ng panahon. So doon sa India ngayon, ang pagkakaalam po natin, marami na pong namayapa na. Dahil nga po sa sobrang init ng panahon, hindi na po kinaya ng kanilang katawan. Ngunit yung mga iba na mga tao doon, lumalaban mga sangkay. Dahil sa sobrang init ng panahon. So, ito po ay bunga ng tinatawag na climate change na abnormal dahil nga po sa global warming. So kung papansinin po natin yun sa mga balitaan, kung makikinig lamang po tayo sa mga international update, no? Kagaya po dito sa ating channel kasi tayo lang naman po dito ang nagbablog patungkol po sa mga international ganap. Kadalasan mga sangkay kasi more on politics and anong tawag dito? Mga issues sa mga artista yung pinag-uusapan. Pero dito mga sangkay, napag-uusapan po natin yung global updates, no? Para hindi po tayo mangmang sa mga kaganapan sa ating mundo. Ngayon nga, mga sangkay, dahil po sa abnormal na po ang climate change, dulot po nitong global warming. At itong global warming, guys, ito po yung nagpapalala ngayon sa situation. Yearly, every year, tumataas po yung temperatura. Tumitindi ng tumitindi. Ngayon, ang talaan ng mga scientists, by 2030, hindi na po maaagapan itong climate change kung wala po tayong magagawa sa mga taong natitira before 2030. Isa sa mga pamamaraan dyan ay ang pagtatanim ng mga punong kahoy. At marami pa pong iba mga sangkay na napag-usapan na rin po natin dito, no, kung paano maiibsan itong climate change. Dahil ito po yung number 1 na problema ngayon ng ating planeta. Naitala sa lugar noong Miyerkules, May 29, ang pinakamataas na temperatura na umabot sa 45.2 hanggang 49.1 degrees Celsius. Grabe. Magkaiba po yan ha, yung temperatura 45 degree. Magkaiba po yan sa tinatawag na heat index. Yung heat index kasi ito po yung nararamdamang init ng tao. Pero ito po ay tumutukoy po sa temperatura mismo ng isang lokasyon, ng isang lugar.
Na ang ibig sabihin, kung ikukumpara po ito sa heat index, mas malala pa po ito sa nararanasan ng Pilipinas. Kasi biruin nyo, umabot na po sa 45 degree. Sobrang init po niyan. Kaya pala, mga sangkay, nakaraan, wala na raw pong lumalabas na tao sa ibang parte ng India. Natatakot na po silang lumabas dahil baka, mga sangkay, kunin sila ni Lord kapag lumabas sila. Ganyan po kalala ang sitwasyon. Maliban sa Monghespur, sa hilagang kanluran ng Delhi na nag-ulat ng 52.9 degrees Celsius. Grabe! Ang lala, men. Kasunod ito ng nangyaring sunod-sunod na heat waves sa buong Asia pati na rin sa Africa. Diba? Itong heat wave na to, kung iba, mga sangkay, kung yung iba, binabaha, binabagyo, ito naman, ibang lugar dito sa Asia, heat wave po ang nararanasan. Matinding init ang panahon. At kung ang iba dyan, easy-easy lang, wala lamang po ito. Sa mga batang 90s na nakaabot po ng panahon or era na kung saan kaya pa po natin maglaro sa labas. Kahit po tirik na tirik ang araw, maikukumpara po natin ang panahon natin ngayon na hindi na po ganun. Kasi ngayon, hindi na po kakayanin ng taong magstay sa labas, magpainit sa araw, ng tanghaling tapat, o kaya bandang 2:00 ng hapon. Hindi po kakayanin. 10:00 pa nga lang po ng umaga, sobrang init na po ng panahon, di ba? So may kukumpara po natin yung panahon noon at panahon ngayon, na itong panahon natin ngayon, mga sangkay, delikado na po yung init nitong araw. Dahil po sa climate change. Inaasahang maiibsan ng kasalukuyang kondisyon ng heat wave sa India sa mga susunod na araw. Subalit marami na ang namatay at nagkakaroon ng mga karamdaman. Yan ang malaking problema. Yung sinasabi po natin, mga sangkay, may mga namayapa na po doon sa India. Ito, mga sangkay, tuloy-tuloy po ito. Hindi tulad po sa pandemic na mayroong solusyon na mas agaran. Ito, sabi pa nga po nila, ito daw po yung pinakamalala kaysa sa pandemic. Kasi ito, 2030 ang deadline po nito. After 2030, no turning back, wala nang magiging solution, magiging new normal po yan ang buong mundo. Marami pong lugar, mas lalong magiging mainit. Maraming mga lugar, mga sangkay sa ating planeta ay lulubog na rin po sa tubig. Bunsod ng sobrang init ng panahon. Nasa 36 hanggang 37 degrees Celsius lamang ang core temperature ng tao. Kung ang paligid ay masyadong mainit, magsisikap ang katawan na palamigin ito sa pamamagitan ng pagpapawis. Subalit kung masyadong mainit ang paligid ay tumataas ang core temperature ng tao na nagdudulot ng pinsala sa mga sel ng katawan na maaaring humantong sa organ damage at pagkamatay. Matagal lang nagbabala ang mga siyentipiko na ang mga ganitong araw ay darating. Mga scientist mismo ang nagbabala. Darating talaga yung araw na, ito na mga sangkay. And kung babasahin din mo natin ang Biblia, guys, mga ganitong klaseng natural disaster, matutukoy po natin dito, mga sangkay, na talagang hindi po nagsisinungaling ang salita ng Diyos. Na maikukumpara din po natin sa kung anong sinasabi nitong mga scientist. Diba? Na lumalala na nga po yung init ng panahon. At kung babasahin po natin ang Bible, ano ang magiging ending ng earth? Pagkawasak po dahil sa init. Yun po ang mangyayari, mga sangkay. Pero, medyo malalim na usapan yan, no? At tinatalakay po natin yan sa Sangkay Revelation, yung isa kong YouTube channel. But then, balik po tayo, mga scientist, mga sangkay, nagbabala mismo na darating talaga yung panahon na ganito po ang situation ngayon ng ating planeta. Subalit ayon sa kanila, ang kinakailangang pagbilis ng pag-init ay nangyayari ng mas maaga kaysa sa inaasahan. Kailangang mas paigtingin ng publiko ang kanilang mga heatwave preparation, tulad ng maging pamilyar sa mga palatandaan at sintomas ng heatwave, first aid treatment at kung kailan kailangang tumawag ng ambulansya. Early Briones, humahatak. Okay, so yan po yung sitwasyon ngayon ng ating planeta. Doon po sa India, talagang sinusubok po sila doon kung paano sila makaka-survive. Pero nakakalungkot, no? Na dahil po sa init ng panahon, ito po ang nangyayari. Marami po sa kanila namayapa na.
pagsubok ng panahon dahil po sa climate change. Tandaan po ninyo, by 2030, mas lalo pong magiging malala ang lahat kung hindi maiibsan itong climate change. Yun yung rason kung bakit nananawagan po si BBM, si Bongbong Marcos na mag-take na po ng mas mabilis na aksyon ang mga leader ng buong mundo. Well, ano po ang inyong opinion mga sangkay? Just comment down below. Now, I invite you please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Hanapin niyo po sa YouTube. Nag-upload po ko dito ng mga vlogs natin, mga lakad po. Saan po tayo napupunta mga sangkay? Marami kayo may kilalang tao dito. So, i-subscribe nyo lamang po ito. Tapos, i-click nyo yung bell at i-click nyo po yung all. Okay? Ako na po, magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.